And in this very hour, mga kapatid, ang inyo pong lingkod ay muling tatayo sa inyong harapan upang mag-share ng salita ng Panginoon. Hallelujah. And in behalf of our pastor, mga kapatid, Pastor June, let me share with you the word of God for today. Amen. Again, hallelujah. Without further ado, praise the Lord. In Amos chapter 5, chapter 4, saith, For thus says the Lord to the house of Israel, Seek me and live. Let me share with you with the message, Seek the Lord and live. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat, Panginoon, na ito ang iyong mensahe sa iyong mga anak sa mga oras na ito. Mangusap ka. Truly, Lord, you are here in the midst of your people that are worshiping you with all of their hearts, giving you honor, giving you praise. For we seek you, Lord. We search you with all of our hearts, with all our mind, with all our mind. We want to live according to your will, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Turn to your neighbors and said, Seek the Lord and live. And you may be seated, mga kapatid. Amen. In behalf of Pastor June, mga kapatid, that is on the way to RTCM, Muntinlupa Church, mga kapatid, to preach there. Amen. Salamat sa muling biyaya ng Panginoon na makatayo sa likuran ng iyong pulpito. Kindly pray for me. Amen. I covet your prayers today, mga kapatid, with the wisdom of the Lord. Amen. And I thank God for let me give first my testimony, mga kapatid. And alam ko nasa biyahe sila ngayon. But I congratulate him, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Sa katatapos naming conference, mga kapatid, still the former and the latest, mga kapatid. Again, Section 5, Presbyter, amen, of the NCRD, Section 5, amen, siya pong muli ay nahalal bilang presbyter, mga kapatid, ng ating pong distrito. Purihin ang Diyos. Congratulations, Pastor June pa. And, amen. Huwag mo kunan to, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat maganda po yung naging resulta ng votation and we manage, mga kapatid, na maitawid po ang election through online. So, patuloy niyo pong ipanalangin na sa atin pong GenCon, ang ating pong business meeting and election will be online na, mga kapatid. So, let's, amen, maximize the use of, amen, the technologies. Amen. So, nagagamit na po natin to through online. So, salamat sa biyaya ng Panginoon sa ating mga leaders, sa ating mga heads ng IT, under Pastor Jerma, kapatid na siya po ay kasama. Amen. Sa nag-assist sa amin at purihin po ang Diyos sapagkat most of the votes is on our pastor, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa bilang presbyter muli ng Section 5, mga kapatid. And also the department heads na mga na-vote, congratulations po sa inyong lahat. At salamat sa Panginoon sapagkat napakaganda po ng mga turo at aral. Hindi ko po mayaalis sa aking puso ang lecture doon. Isa lang ang lecture at then ang ating guest preacher is our, syempre, NCRD DP. Amen, Pastor Rosare. Pero hindi po mawala sa isip ko yung preaching doon, the little foxes, and the altar is the place of exchange. Ang ganda, di ba, mga kapatid? Napakaganda po ng mensahe. Na ang mensahe po dun is, ang little foxes po natin, the petty things, the small things that, amen, caught us up, umaagaw sa ating atensyon sa ating Panginoon. Wag po tayong didistract, madidefocus, but tayo po ay manatiling
nakafocus, naglilingkod sa atin pong Panginoon. Huwag po nating hayaan yung maliliit na bagay, simpleng bagay ay makakuha ng atensyon ng Panginoon. Sabi ko nga po kanina mga kapatid, dapat wala pong kahati ang Diyos sa puso natin. Amen po ba mga kapatid? Amen. And so, as the altar, as the place of exchange. Grabe po mga kapatid, mga pastor po, amen, lumuluhod sa harapan. Sabi nga ni Pastor June, nakuhanan mo ba yung picture ng mga... Sabi ko, sorry kasi ako din nakaluhod na eh. Praise the Lord. So, purihin po ang Diyos sapagkat nangusap po ang Panginoon. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, this is not about precision. This is not being in authority, but we are also like you. We seek God, mga kapatid. We long and thirst for the Word of God to teach us and speak to us, mga kapatid, in our life. Kasi hindi lang naman tong church, mga kapatid, ang ginagawa natin. May buhay din po tayo bilang isang may pamilya, bilang nanay, tatay, mga kapatid. So sa pang-araw-araw natin, mga kapatid, hinahanap din po natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Praise the Lord. Salamat sa Panginoon, purihin ng Diyos. Amen sa biyaya niya sa mga panahon na yun, mga kapatid. So, pinupuri ko po ang Diyos sa buhay po ng ating pong buting pastor. And I'll take the opportunity to greet my mother-in-law, mga kapatid. Bukas po ay birthday niya, si Mama Ellen. Mama Ellen, happy birthday po. Thank you for bringing Pastor June in the world. Kasi kung wala si Pastor June, mga kapatid, hindi po ako ang pastor's wife ngayon, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Happy birthday, Ma. And also, we choose the birthday of Mama Ellen as our, amen, anniversary. This is our 25th wedding anniversary, mga kapatid. Silver. Amen. So, alam nyo na, hindi kami mahilig sa mga maraming celebration. Siguro yung iba nagsasabi, ay, silver, dapat. Na-exchange of ba? May ganun eh. So, alam nyo na, nonchalant. Mga introverts, mga kapatid. But, amen. Salamat sa Panginoon sa biyaya niya sa aming pong pagsasama. Maraming ups and down, high and lows. But still, mga kapatid, God is good into our life. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. And so much for that, mga kapatid. Salamat sa biyaya ng Panginoon sa aming mga buhay. And by this time, mga kapatid, let us go again to the word of the Lord as I have shared with you in the Sunday school. Kaya mas pinili ko po na ituloy po ang Sunday school na yon at is-share sa inyo ang salita ng Panginoon sapagkat ito po yung laman ng aking puso, mga kapatid. Last night, mga kapatid, as we, both of us, reading and searching the Word of God and getting deep into our preaching, Pastor Jun and I, mga kapatid, the Lord speak to me with the book of Amos, mga kapatid. At binasa ko po yun, mga kapatid, ng buo. Sa umpisa, hindi ko naiintindihan, pero nakita ko po ang biyaya ng Panginoon sa kanyang mga salita. So today, mga kapatid, I want to hear all of us the most urgent message of God for today. This is the message of the Lord for today in my heart, mga kapatid. Sorry for napamanahan ng emosyon, mga kapatid. But, again, the prophet of Amos was not a priest. He is not a professional prophet. Again, I tell you, Amos is just an ordinary person. An ordinary individual who is called by God, mga kapatid. He was a shepherd and a farmer whom God called to deliver a difficult message to Israel. As do, mga kapatid, at ganun din po ang inyong lingkod, mga kapatid. As Israel was enjoying the season of prosperity, their cities was growing, and their economy was strong. Their worship services were busy. They celebrated religious festival and offered sacrifices and sang songs of praises, just like as we did. Here, mga kapatid, gusto ko pong malaman nyo, and do not misunderstood me, na hindi po importante ang inyong ginagawa. Napakahalaga po ng inyong paglilingkod sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. But from the outside, everything look healthy, mga kapatid. Amen? But God saw differently. Amen?
Tuloy-tuloy ang kanilang paglilingkod. They offer their sacrifices as celebrated in fellowship, mga kapatid. At sa panlabas na kanyuan, mga kapatid, ang mga Israelita ay naglilingkod ng isang magandang paglilingkod sa harapan ng Panginoon. Hallelujah! Ngunit mga kapatid, iba po ang nakikita ng Diyos. Tandaan niyo po, mga kapatid, na ang Panginoon pag tumingin po sa atin, hindi po siya nakatingin kung anong itsura mo, mga kapatid, kung anong katayuan mo sa buhay at kung sino ka, o ano man ang iyong mga narating as individual person that is called by God, mga kapatid. But He is looking, mga kapatid, na tagos sa ating mga puso, sa ating buong pagkatao, mga kapatid. Siya ay nakatingin sa ating kaluluwa, mga kapatid. Nakatingin siya sa estado, mga kapatid, ng ating paglilingkod sa ating mga buhay. Behind every song, there was injustice. Behind the offerings was corruption, mga kapatid. And every behind of worship of the Israelites, there is hypocrisy. Amen. Hallelujah. Their religion was active. Very, very active, mga kapatid. But mind you, their relationship with God was dead. It is plain dead. Amen. That is why God speak with a simple message but with a powerful words. Hallelujah, na tumatagos sa ating mga puso, mga kapatid. Hallelujah, ang sabi niya, seek me and you will live. Hallelujah, this message is not only for Israel. Church, this is not only for their times, mga kapatid, sa kanilang mga panahon, ngunit nais kong marinig ng simbahan ito ngayon sa umagang ito, mga kapatid. Ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito sa atin, mga kapatid. And He is asking a question. Are you seeking me? Or are you just practicing religion? Hallelujah. Because the Lord says in Amos chapter 5 verse 4, He says, seek me and you will live. Again, notice that God did not say, mga kapatid, go to the church. Find my church. Find the temple of the Lord. Seek sacrifices. He did not even say, mga kapatid, na go to the finest religion. Amen. Look to the biggest one, to those who have much attendance. Amen. Take no church. God simply said, seek me. Isang plain, mga kapatid, na pananalita. Ngunit kung atin pong seseryosohin sa umagang ito, kung atin pong nanamnamin ang salita ng Panginoon sa umagang ito, this is not about your religion, church. This is not about how you attend the church, mga kapatid. This is not how you give your tithes. This is not how, mga kapatid, you call the name of the Lord. This is not about your religion. Because this is about our intimacy with the Lord. Gaano kalalim ang iyong paglilingkod sa Panginoon, kapatid. This is about your relationship with God. Is the Lord is only a magician to you who give and grant your wishes. Amen. At every prayer that you expect something in return, mga kapatid. Hallelujah. Gusto kong ipaalam sa atin ng mga kapatid na ang atin pong paglilingkod sa harapan ng Panginoon is empty without the intimacy of the Lord, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. Because the same Israelites believed that because they attend worship and offered sacrifices, God is pleased. Again, do not misunderstood me. Hindi ko po binibigyan ng walang halaga o kabuluhan ang inyo pong pagpupuri. Huwag niyo po akong ma-misunderstood. Ano pang ginagawa natin dito, minister friends? If hindi naman pala mahalaga, hindi naman pala importante, wala naman palang kwenta na nagbibigay kami. Hindi po yun ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang sinasabi po ng ating salita ng Panginoon dito, mga kapatid, sa atin ang salita ng Panginoon dito, is I want to point out that the mere, mga kapatid, o ang anumang
pagpupuri, pagbibigay mga kapatid, pananalangin at paglilingkod, hallelujah, nang hindi malalim na may relasyon sa Panginoon, ay nawawalan po ng kabuluhan sapagkat sa atin pong mga ginagawa. Amen, mga kapatid, because God, hallelujah, is pleased when we worship Him and offered our sacrifices with the right relationship with Him, mga kapatid. Kapag tama po, mga kapatid, ang ating mga ginagawa, hindi ba't nalulugod po ang ating Panginoon? Yes, mabuti ang magpuri, mga kapatid. Mabuti ang magbigay, mga kapatid. Mainam po ang umaattend sa gawain ng Panginoon. Ngunit kung hugkang po, amen, at puno ang ating puso ng mga bagay na kaabalahan sa atin, mga kapatid, nasaan po ang Panginoon? God has never desired rituals without repentance. Mind you, mga kapatid, kahit anong gawin nating pag-church, kung hindi natin kayang iluhod ang ating mga tuhod sa altar ng Diyos. Again, sabi ko nga kanina, the altar is the place of exchange. Ano man ang laman ng puso mo, ng isip mo, gustong ipagpalit ng Panginoon yan sa altar. Bakit hindi natin yan kayang ibigay sa Panginoon? Ipagpalit natin. Di ba? Bakit pag uwi natin, dala-dala pa natin yan? Hindi mo kasi naiintindihan, Sister Franz. Naiintindihan ko po. Ganun din ako eh. May dala-dala din ako sa puso ko, mga kapatid. May mga agam-agam din ako. May mga problema din po ang inyong mga lingkod. Ngunit kapag uwi natin, mga kapatid, kung yan po ay naihain na natin sa harapan ng Panginoon, hallelujah, ano pang pag-aalala natin, mga kapatid? Kung pinagkakatiwalaan po natin ang Panginoon nating pinaglilingkuran. Kung tayo po ay totoong nananalangin, nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay naririto. Amen? Imagine again, mga kapatid, a husband who buy flowers for his wife. Amen? Or a friend to his friend. Mga kapatid, but ignores it every year. Sino rito yung niririgaluhan, tapos sabihin, perahin na lang. Ano mo yung nag-effort ka? Mga nanay, mga girlfriends, di ba, masarap na binibigyan ng bulaklak? Pero minsan, pwede bang grocery na lang? Totoo naman yan, di ba? Practical. Tama ba? Sinong kasama ko dito? Sinong practical na nanay dito? Sino? Ayan, ang mga practical, di ba? Di ba? Pagka anniversary at saka pagka mga Valentines, anong nakikita nyo sa social media? Ano nakapost? Bulaklak ba? Di ba bigas? Di ba groceries, mga kapatid? Imagine nyo, mga kapatid, binigyan ka ng bulaklak. Pero ang sabi mo, perahin mo na lang. Di ba? Parang ayaw mong tanggapin. Di ba? So yung bulaklak, nawawalan siya ng halaga. Tama ba, mga kapatid? Nawawalan siya ng, biruin mo, mga kapatid, binili yun. Magkano ngayon ang bulaklak? Grabe, di ba? Pinakamura na yung 800, pero isang piraso lang yun. 850 na merong design. Di ba? 850. Tapos, 1.5 yung pinakamaganda na yon, mga kapatid. Oh, mga boys, bago kayo mag-girlfriend, ang bulaklak, 850 to 1,500. Remember that. Ha? Pag humingi pa kayo ng baon kay nanay, manahimik muna kayo. Kasi, wala pa kayong pambili ng bulaklak. Sabi ni Lord, seek me, and you can buy flowers. Tama ba, mga kapatid? Nakakatawa pero totoo. Amen, mga kapatid? Seek God first, mga kapatid. At ikaw ay bibiyayaan ng Panginoon ng pangbulaklak mo, mga kapatid. Kasi kasama yun sa salitang, and live. Mabubuhay ka, mga kapatid. At hindi ka lang mabubuhay ka sa biyaya ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. But, because love, mga kapatid, is greater than flowers,
Ang mga tatay, pumapayag na bumili na ng grocery tsaka bigas. Di ba? Love is more than a yearly tradition, right? Kaya sabi nga nila, di ba, hindi lang naman dapat pag February nagbibigay ng... Oh, nagpaparinig ba ako? Nagpaparinig ako. Di ba? Dapat, hindi lang tuwing anniversary. Oh, nagpaparinig na rin si Sister Grace. Hindi lang dapat tuwing, di ba, birthday, hindi tuwing anniversary, hindi tuwing February. Because, mga kapatid, love is more than yearly tradition. Oh, ito naman, kinawawa ko yung mga tatay. Pagbibigyan ko yung mga tatay ngayon. O mga nanay naman. Matuto naman kayo mag-appreciate. Di ba? Hindi nga yan nagbibigay ng bulaklak. Nagbibigay naman yan ng pambigas. Nagbibigay naman yan ng pambaon. Tama o, tama no? Hindi naman yan nakakalimot magbigay ng panggluta. Hindi rin. O sige, kayo na bahala na kayo. Again, love is a relationship. And many Christians are like that. Sasabihin nating mahal natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. They know how to attend church. They know how to sing. Right? We know how to sing church. We know how to attend church. Amen? We know how to say amen. Talaga lang? We know how to say amen, mga kapatid. But Monday through Saturday, we rarely seek God. Kailan ko lang naririnig ang salitang amen? During Sunday. Di ba? Christianity is not about checking the box every Sunday. Teka lang, nasa na yung amen ko? Pupulutin ko muna. Nadaling ko muna. Amen? Tingnan niyo mga kapatid, paano po ba natin sinisik ang Panginoon kapag tayo'y may problema? Paano ba natin hinahanap ang Panginoon para sabihin sa Kanyang mahal natin siya? Amen? Paano ba tayo nananalangin, mga kapatid? Amen? Sa ating mga buhay. Kailan natin huling binuksan ang salita ng Panginoon? At kailan natin hinanap ang presensya ng Diyos sa buhay natin? Salamat kapatid kung yan ay iyong ginagawa sa iyong paglilingkod sa Panginoon, sapagkat ang Diyos ay hindi namatay, mga kapatid, para lang bumuo ng isang relihiyon, mga kapatid, kung saan ikaw ay pupunta, mananalangin, magwa-worship sa Kanya, mga kapatid, because He wants a relationship with you. The Lord died to restore a relationship, mga kapatid. He died, mga kapatid, para buuin po ang ating relasyon sa Kanya, mga kapatid. Ikaw ang gusto ng Panginoon, mga kapatid. Ang relasyon natin, ang intimacy natin sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi lamang sa pag-attend sa church, mga kapatid, o pagpupuri, mga kapatid, hallelujah, because we need to seek righteousness, not just a blessing, hallelujah. In Amos chapter 5, verse 14 to 15, the Lord says, seek good and not evil. Hate evil, love good, establish justice. Israel wants God's blessing. Sino po ang ayaw ng biyaya ng Panginoon? Ay, hindi ako. Sino gusto ng blessing ng Panginoon? Gusto ba natin ng blessing ng Panginoon? Tingnan ko nga yung mga kamay ng gusto ng pagpapala ng Panginoon, mga kapatid. Nakikita ng Diyos yan, mga kapatid. Hallelujah. Because the Israel also wanted God's blessing. But take note, they refuse God's standards. They wanted prosperity without holiness. They wanted favor without obedience. Kaya kung ikaw, kapatid, tumatanggap ka pa ng biyaya at pabor ng Panginoon, matuto tayong sumunod sa Panginoon, mga kapatid. Yakapin natin ang kabanalan, tanggapin natin, mga kapatid, na mayroon pong standard ang Diyos sa kapaglilingkod na ito. They worship without repentance.
God says, if you seek me, I will show you how to live. Kapag po natuto tayong hanapin ng Panginoon, tuturuan niya po tayo sa araw-araw ng ating buhay kung paano po tayo mamumuhay, mga kapatid, nang mayroong kabanalan. Hallelujah, hindi lamang sa mili pagsusuot ng maayos na pananamit, kung hindi sa ating pamumuhay at sa lahat ng aspeto ng ating buhay na dapat tayo ay maging banal, mga kapatid, sa harapan ng Panginoon. A changed heart that produces a changed life. Kung ganun pa rin kagaya ng dati ang buhay natin, mga kapatid, mag-isip-isip na po tayo kung totoo po bang hinahanap natin ang biyaya ng Panginoon. Kung totoo po ba, mga kapatid, na mahal natin ang Diyos at nais natin ng isang relasyon sa Kanya, mga kapatid. Sapagkat ang Panginoon at ang pagsunod sa Panginoon ay lumilikha ng mabuting puso, mga kapatid, at nagbabago ng buhay. If Christ lives in us, we will forgive. Hello, church! We will forgive. Hallelujah! Sino man at anuman, mga kapatid, ang nangyari sa ating buhay, mga kapatid. Hallelujah! Hindi ko man alam kung sino pa ang hindi mo napapatawad, kapatid. O sino pa ang laman ng puso mo ngayon sa mga oras na ito. Take off that bitterness and anger into your heart and forgive. Hallelujah! The Lord is asking you to forgive, church. I tell you the truth, mga kapatid. Let us reject corruption into our heart. Ang corruption po ay hindi lamang sa pagtanggap ng pera. Listen, church, ang corruption lamang po ay hindi kagaya ng mga napapanood nyo sa TV, mga kapatid. Hallelujah, na may tumatanggap ng maleta at may limpak-limpak na kayamanan sa gobyerno, mga kapatid. Ang korupsyon ay nagsisimula po sa ating pag-iisip at sa ating mga puso. Hallelujah, do not be corrupted into this evil world, church. Ano man ang nasa labas, mga kapatid, ay wag yung nasain na makuha, mga kapatid. Hallelujah, at magdumi ng ating buhay at kabanalan sa harapan ng Panginoon. Hallelujah, let us defend our faith. Hallelujah, into this evil world, mga kapatid. As we go along and defend those who cannot defend themselves, mga kapatid. Let us love God and hate what God's hate. Are you with me, church? Let us love what God loves. Ano ba ang mga mahal ng Panginoon, mga kapatid? Mahal ng Diyos ang katuwiran. Kung anong tama, yun ang gawin natin, mga kapatid. Hallelujah. Kung ano po ang banal sa harapan ng Diyos, yun po ang ipamuhay natin, mga kapatid. Kung ano po ang matuwid, hallelujah, yun po ang ating gawin, mga kapatid. Kung ano po, mga kapatid, ang pag-ibig na gustong ipahayag ng Panginoon sa ating mga buhay, yun po ang ating gawin, mga kapatid. At kung ano po ang kinamumuhian ng Diyos, ay atin pong kamuhian, mga kapatid. Hindi niya sinabing iwasan mo lang, kapatid. Hindi kanya winawarningan lang, mga kapatid, para hindi mo, mga kapatid, makita ang temptation sa buhay mo. O para maiwasan mo, mga kapatid, ang sabi niya, hate what God's hate. Hate sin, mga kapatid. Hate, mga kapatid. Hallelujah, ang kamunduhan. Hallelujah, hate, mga kapatid, ang mga bagay na makipaghiwalay sa atin sa Panginoon. The Lord says today, God hates, mga kapatid, hallelujah, anything and everything na makapaghihiwalay po sa atin sa Panginoon. Hate it, church. Amen? Let us love what God's love and let us hate what God hates. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Para pong puno, mga kapatid, nakilala sa kanyang, hallelujah, malalagong dahon at pagkakaroon ng bunga, mga kapatid. Amen. Tayo pong lahat ay inihalin tulad sa isang puno na may maraming sanga at bunga at dahon, mga kapatid. Hallelujah. Na sa taktang panahon, mga kapatid, ay nagkakaroon, amen, ng magandang buhay. Hallelujah. Ngunit ang Kristiyano po,
mga kapatid, ay hindi lamang kilala sa pag-attend sa mga church services, but we are known Christians according to our attitudes. Hello? Hello mga kapatid, ano po ang ating attitude sa labas ng simbahan? Amen? Tayo po ba ay kilalang Kristiyano na sumusunod sa araw-araw mga kapatid ng ating lakad sa ating pong Panginoon? Sabi ng salita ng Diyos, you shall know them by their fruit. Amen? Sabi po mga kapatid, hindi lang tayo dapat kilala, dyan yung nag-church sa UPC Care Pilar. Amen? Sana malabilan tayong gano'n, no? Dyan yung nag-church. Pero teka lang, there's more. Yan ba? Kristiyano yan. At dyan niya nag-church sa UPC Care. hindi mga kapatid na, ayan, Kristiyano pala yan. Kaya pala dyan niya nag-church sa UPC Care Pilar. Parang awa nyo na mga kapatid. Naintindihan niyo po ba ako? Do you get me mga kapatid? Naintindihan niyo po yung use of words ng niyo pong lingkod mga kapatid? Magkaiba po kasi yung response nung kabila at saka nung kabila. Yung kabila, Kristiyano yan, dyan yan nag-church sa UPC. Big sabihin, kilala siya na mayroon siyang magandang pag-uugali. Isa siyang mabuting Kristiyano. Diba? Nakikita niyo po mga kapatid, yung kaibahan ng isa, ay Kristiyano pala yan. Kaya pala dyan yan nag-church sa parang iba yung iba yung dating. Di ba, do you get me, church? Hallelujah. Sana mas maganda yung tunog nung pag tayo ay kilala, mga kapatid, sa ating pong community. Tayo po ay nakikilalang mabubuting Kristiyano, mga kapatid. May pag-ibig sa ating mga puso, mga kapatid. May maayos na pamumuhay at bunga, mga kapatid. Amen? Lalong-lalo na po ang ating karakter, mga kapatid, as we speak Jesus, mga kapatid, in our neighborhood, mga kapatid, as the way we work, mga kapatid, into our work fields. Amen? Hala? Si lalabas na naman na maaga. Kristiyano pa naman yan. Out agad. Half day na naman, nagpaalam na naman agad. Di ba mga kapatid? Yung pamumuhay natin sa araw-araw mga kapatid, sana makilala tayo na may maroon tayong mabuting, amen, puso. Mga kapatid, tayo'y naglilingkod sa buhay na Diyos, na may mabuting puso mga kapatid, amen. Let us spread love into the neighborhood mga kapatid with a good attitude, amen po ba mga kapatid? Amen, palakpakan natin ang Panginoon. In the way we respond when no one is watching. Amen? Tinatanong po ba natin ang ating sarili kung tayo po ay nagiging katulad ng atin pong Panginoon? Kapag po tayo ay sa ating pong mga pamilya, nasa ating trabaho, sa ating negosyo, mga kapatid, o sa kahit anong ating ginagawa. Amen, mga kapatid. Natatanong po ba natin na, tama ba itong ginagawa ko? Makakalugod ba to sa Panginoon? Ito ba ay ginagawa ni Kristo? Amen? Am I becoming like Jesus? Or am I becoming more than just a religious person? Amen? Kontento na ba tayo mga kapatid na tayo po ay nagsisimba, nagbibigay, gumagawa mga kapatid? Just a plain service, mga kapatid, a plain routine, amen, in God, mga kapatid, sa atin pong paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat, mga kapatid, our worship must match the way we walk. Our worship, mga kapatid, in our God must match to the way we walk. Because in verse 21, sabi ng Panginoon, muli kong uulitin mga kapatid. Excuse me mga kapatid to this word, but the Lord
is telling us this today, mga kapatid. This is His message, mga kapatid. Ang sabi niya, I hate and I despise your feast day. Sana sa mga oras na tayo, hindi tayo namumuhian ng Panginoon. Sana nakikinig tayo sa salita ng Panginoon sa mga oras na ito, mga kapatid. Huwag niyo pong tignan ang inyong lingkod sa mga salitang yan. Tignan niyo po ang biyaya ng Diyos sa mga salitang yan, mga kapatid. Amen. Imagine the world hearing that, rejecting our entire service. Or, let's make it intentional and personal. Imagine that God telling us that He reject our entire service individually. Our worship, amen, our sacrifices. Even though we sing beautiful songs, mga kapatid, offer expensive to God, celebrate impressively, but God refused them. I believe hindi tayo ganun, mga kapatid. But I just let me, mga kapatid, to tell you this, mga kapatid, these words, kung bakit, mga kapatid, nire-reject ng Panginoon ang mga Israelita sa panahon na yan. Imagine, mga kapatid, ikaw ay sumasayaw, nagpe-perform, nagwo-worship, mga kapatid. Hallelujah, perform ka, kanta ka, puri ka, mga kapatid, nagbibigay ka, but you reject to surrender to the Lord. Amen. Imagine, mga kapatid, your hands were lifted in songs and worship God, but you doesn't, amen, hallelujah, a fair judgment, a fair, amen, treatment to the poor or to those who surrounds you, mga kapatid. Imagine, mga kapatid, your voices praising God, but you continually dishonor Him. Listen, church. Araw-araw man tayong magtaas ng ating mga kamay sa pagpupuri sa Panginoon. Pero hindi natin tatanggapin, mga kapatid, hallelujah, ang kabanalan ng Panginoon. Hallelujah, we dishonor Him. Listen, mga kapatid. Hindi man natin nire-reject ang mga magagandang awitin, banal na awitin, gospel songs. We listen to them, we enjoy them, mga kapatid. But, mga kapatid, we reject to be called hypocrite, mga kapatid. Hallelujah. Sino ba rito ang hindi hipokrito sa harapan ng iba? Sino ba rito, mga kapatid, ang hindi, mga kapatid, nagpapakita ng tama sa harapan ng iba? Amen? Pare-pareho lang tayong magagaling, mga kapatid, na magpanggap sa harapan ng Panginoon. Amen? The Lord is taking that mask, mga kapatid, because He wants our worship to be matched with our walk. Nais ng Panginoon na sa bawat pagtaas ng ating mga kamay, mga kapatid, ay bukas ang langit na tinatanggap ng Panginoon ang pagpupuri at pagpapasalamat natin, mga kapatid. Nais ng Diyos na sa bawat pagpupuri at pagre-repent natin, mga kapatid, sa pagbibigay ng ating laman, ng ating mga puso at isip, mga kapatid, ay nakahanda ang mga kamay ng Panginoon na tayo ay yakapin at tanggapin at patawarin, mga kapatid. Nais ng Diyos, mga kapatid, na ang ating pong paglilingkod sa Kanya ay tama, mga kapatid. Hallelujah! At ayon sa serbisyong ibinibigay natin sa Panginoon. Because God do not make it into waste, mga kapatid. Ayaw ng Panginoon na masayang ka, kapatid. Ayaw ng Panginoon na masayang mga ipinagbibigay mo, mga kapatid. Ayaw ng Panginoon na mabaliwala ang paglilingkod mo sa Kanyang harapan. Nais ng Diyos na tanggapin ka ng buo sa harapan niya, mga kapatid. Hallelujah! Huwag nating isipin, mga kapatid, na sa mga salitang ito ay parang napakagaang at napakabilis sa Panginoon na i-reject ang Kanyang mga anak.
Hindi po mga kapatid, sapagkat mas gusto ng Panginoon mga kapatid, ang sabi niya sa kanyang mga salita, a great verse into the Old Testament that says, but let justice run down like waters and righteousness like a mighty stream. Nais niya na ang paglilingkod mo ay patuloy sa kanyang harapan na mayroong malinis at malinaw na konsensya, mga kapatid. A justice that run down like waters and righteousness like mighty streams. God wants our worship that continues after these last songs. Disregard all of the hurtful, mga kapatid, things that I've said, because the Lord wants is these words. He wants us to worship Him with a continuous, mga kapatid, hallelujah, justice that run down like water and righteousness like a mighty stream. Gusto niyang maglingkod ka ng may tamang puso, kapatid. Gusto niyang maglingkod ka ng may malinis na pagpupuri at paglilingkod sa kanyang harapan. Because real worship follows us into our homes. It follows into our workplaces, schools, and community, mga kapatid. Kahit saan tayo magpunta, gusto ng Panginoon na malinis ang iyong puso, kapatid. Hallelujah! At binibigyan ng kapurihan ng Diyos na iyong pinaglilingkuran. Hallelujah! At mayroon ka, mga kapatid, na paglilingkod, hallelujah, na may katuwiran sa atin pong Panginoon. Just think about a river. Sabi ko nga kanina, mga kapatid, it never stops flowing. Because God says righteousness should be like that. Ang katwiran ay hindi nakabase sa treatment na gusto mong i-treat sa mga taong nakakasalamuha mo. Mayroong nag-post ang sabi niya, wag mong sisihin ang ugali ko kung paano kita i-treat. Kasi tinitreat kita. Amen. Tutuloy ko pa ba? Wag na. Ganun kasi tayo eh. That's the nature of, mga kapatid, a human being. Na kapag mabuti ang isang tao sa'yo, ikaw ay mabuti. Kapag hindi maganda yung treatment ng tao sa'yo, di ba? Lumalayo tayo, mga kapatid. Pero hindi po yun ang gusto ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Alam ko nabasa nyo na rin to, mga kapatid. Even the enemies, even your enemies, He wants Him, mga kapatid, na mahalin natin sila. Sinabi ba ng Panginoon, love those who only love you? O those who wants you to treat them good, mga kapatid? Diba hindi po, mga kapatid? Because ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, katulad niya tayo, wala siyang tinatangi, mga kapatid. Sino ba tayo sa harapan ng Panginoon, mga kapatid? Diba masama rin tayong nilalang? Sabi nga natin sa katabi natin, sinong malakas ang loob magsasabi niya sa katabi niya? Isa kang masamang human being. Di ba, mga kapatid? Hallelujah. So, let our love, mga kapatid, amen, our righteousness be like rivers. Hindi lang kung ano yung i-display natin tuwing Sundays. Amen? Hindi lang tuwing kung kailan natin gusto at kung kailan naging mabuti. Pag pangit ang gising mo, pangit ka na rin? Medyo. Hindi na tayo si Paye. Na pag hindi maganda ang gising, di ba? Hindi na tayo bata, mga kapatid. Tayo po ay mga anak ng Diyos na tinawag niya para mahalin ang lahat ng klase ng tao. Amen? Sabi nga natin, mahal kita.
Kahit anong klase ng tao ka. Di ba tuwa kayo? Alam nyo rin kasi yung mga ugali natin eh. Tama ba mga kapatid? Ang lakas talaga ng loob na magsasabi niyan. Bahala na kayo kung sino yung sinasabihan ko, kayo nang bahala kung sino yun, ha? Praise the Lord. Mag-usap na lang kayo ni Lord. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Dapat ito po ay continuous. It flows in our everyday lives, mga kapatid. Na ang pagpupuri po natin sa Panginoon ay hindi tuwing may tugtog lamang. Hindi tuwing, amen? Mayroong palakpakan, may magsusong lead. Hindi po mga kapatid, sapagkat hindi po everyday na may nagsusong lead sa atin. Anong gusto nyo? Araw-araw nasa bahay nyo si Sister Aye. Sister Edna. Diba? O worship tayo, Sister Franz. Gusto nyo ba yon? Diba hindi? Annoying, diba? Annoying. Kahit gaano kaganda boses niya, kung araw-arawin nyo, annoying. Kasi kayo mga kapatid ay tinawag, ikaw at ako, at ang bawat isa sa atin, ay tinawag ng Diyos para magpuri. Dali natin yung salitang yon. Tayo po ay tinawag ng Diyos na magpuri sa Kanya. So, ibig sabihin ba, araw-araw nasa simbahan tayo para magpuri sa Kanya? Diba? Hindi, kasi tayo po ay church. Tayo po ay Iglesia ni Cristo, tayo po ay tinawag na, we are the temple of Jesus Christ, right? So, tayo po mismo mga kapatid, kapag po tayo ay nagpupuri, hindi lamang kapag may tugtog, may awit, kung hindi tayo po ay nagpupuri sa pamamagitan ng ating lakad sa Panginoon. So, kung hindi po tama ang ating pamumuhay, amen, kung ito po ay walang kabanalan at katuwiran sa harapan ng Diyos, tayo po hindi naglilingkod ng tama. Amen? Hindi po match. 'Di ba? Pag sa bookkeeping, mga kapatid, may konting background lang ng bookkeeping ng high school, mga kapatid. Kapag hindi po tali ang assets to liabilities, may paglalagyan ka. 0 ang journal mo kay professor. Kasi, hindi pantay. Ibig sabihin, meron kang iminaleta. So, hindi match. Right, mga kapatid? Tama po ba, mga kapatid? Ganyan din po sa ating mga buhay, mga kapatid. Kung ang Panginoon, binibiyayaan tayo ng binibiyayaan ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pagpapatawad, ng kanyang blessing. Amen, mga kapatid. Tapos tayo po, hindi po tayo mamumuhay ng tama. Hindi po pantay. Hindi po match, mga kapatid. Parang kayo lang. Kaya nung ipinilit, mismatch. Di ba, mga kapatid? Di ba, but kidding aside, mind you, mga kapatid, ito po yung katotohanan ng ating pong paglilingkod sa Panginoon. Madalas po na hindi po tayo match sa ating pong paglilingkod sa harapan sa Panginoon. Tuloy-tuloy po ang blessing ng Panginoon. God's love is continuous. His mercy is never-ending, mga kapatid. His words remain in us, mga kapatid. But if we will not continue in His words, paano magiging pantay ang ating paglilingkod? Amen? So, dapat tayo po ay maglingkod ng tama sa harapan ng Panginoon. Hindi lamang po sa araw ng linggo, hindi lamang po sa mga simpleng araw, but sa bawat araw ng ating mga buhay. Amen? Sa patuloy na paggising ng ating mga mata hanggang sa pagpikit nito, mga kapatid, na tayo po'y binibiyayaan ng Diyos, maging biyaya po tayo sa marami, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. And before I end, mga kapatid, I'll tell you this, God desires integrity. I will leave you this, mga kapatid, that the very key in seeking God and living with Jesus, mga kapatid, is our integrity. Hindi tayo nagkikita araw-araw. May checklist ba tayo? Si Pastor Jordan kakatok. Sister, kumusta naman ang pagpe-pray mo? Nag-pray ka ba ngayon? Brad,
Kumusta sa trabaho? Nag-time in ka ba ng maayos? Hindi po tayo araw-araw magkikita-kita at hindi po tayo araw-araw nag-checklist, mga kapatid. Ang Panginoon lamang po ang nakakaalam. Ikaw at ang Diyos. Ako at ang aking Diyos na pinaglilingkuran, mga kapatid. Sabihin nga natin, ako at ang Diyos na aking pinaglilingkuran ang nakakaalam. So God desires our integrity. Ikaw lang ang makapagsasabi kung matuwid ang iyong ginagawa. Ang Diyos lang ang huhusga, mga kapatid, kung kabanalan po ang ating ipinamumuhay. Araw-araw po, dalhin po natin sa ating mga puso, mga kapatid, the simple message of Amos today. Mabigat, simple ngunit mabigat na mensahe sa umagang ito. Ni Prophet Amos, mga kapatid. God is not impressed with a busy church. That is good. A busy church. But if their hearts are far from Him, He is not interested in this church. He is not looking for a louder songs. Hindi sa bawat pagsigaw o malalakas na mga instrumento. Mahina yung instrumento ng kabilang religion, mas pabor ang Diyos sa amin. Complete band kami. Hindi po, mga kapatid. Full band kami. God is looking for a surrendered heart. Habang malakas po ang mga musika, mga kapatid, habang tumutugtog ang mga awitin at nakikisabay po tayo, ang Diyos po, ang tinitignan ay ang ating mga puso. Ano po ba ang laman niyan habang tayo'y nagpupuri? He is not searching for a perfect performance. He is searching for a faithful follower. Maganda, pangit, pumiyok ka man, anuman ang pagkaka-perform mo sa lahat ng gagawin mo sa harapan ng Panginoon, mga kapatid, gusto niyang maging tapat po tayo, tagasunod niya, mga kapatid. The invitation remains today, as in the time of Amos. Seek me, and you shall live. When we seek God wholeheartedly, mga kapatid, let us make our worship real in His sight. Let our prayer becomes powerful, with an impact, mga kapatid. Huwag tayong papayag na nagpupuri tayo ng walang tayong nararamdaman na presensya ng Panginoon. Huwag tayong papayag na mananalangin nang wala tayong nararamdamang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Let every family is restored today. Let our church be revived. And let us take the community to be transformed in the Word of God, mga kapatid. Revival does not begin in big crowds. It will be begin into our church. It will be begin into you, kapatid. Hallelujah. Church, do not settle for just a religion. Let us settle our hearts with our relationship with God, mga kapatid. Mahalin natin ang ating Diyos ng ating buong puso, mga kapatid. Paglingkuran natin siya ng may pagmamahal. Do not settle for worship without our obedience. Kung masaya tayo na nagpupuri, amen, nag-e-enjoy sa bawat revival ng church, sa mga awitin, dapat tayong malugod, mga kapatid, sa pagsunod sa Kanya. Let us take joy in obedience in God, mga kapatid. Dapat mas masaya tayo na nakakasunod tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid. Kung makikita nyo lamang ang laman ng puso ng inyong lingkod, mga kapatid. Gusto kong malaman nyo, mga kapatid, na mas mahalin natin ang pagsunod sa Panginoon
higit sa mga papuring ibinibigay natin sa Kanya, mga kapatid. Hindi ko sinabi, mga kapatid, na hallelujah, hindi mahalaga ang pagpupuri. Kaya nasabi ni mga kapatid ni Prophet Samuel kay King Saul, amen, obedience is better than sacrifices. Sapagkat nais ng Diyos na makita ang ating mga buhay, that we do not settle for just an activity. We settle with intimacy with the Lord, mga kapatid. Mas gusto natin na malalim ang ating paglilingkod sa Kanyang harapan. With seriousness into our hearts, mga kapatid. This is the time of seriousness, mga kapatid, of serving the Lord. Hindi na ito panahon, mga kapatid, amen, ng mga tampuhan. Hindi na ito panahon, mga kapatid, na mga salitang mamayana. Hindi na ito panahon, mga kapatid, hallelujah, na ang paglilingkod mo ay babaliwalain mo. Hallelujah. At ikaw ay mananatiling nasa labas. Ito ang panahon ng paglalim sa paglilingkod sa ating Panginoon. Let your faith be deeper with intimacy in relationship with the one true God. The God that is sovereign. The God that is faithful. The God, hallelujah, whose love, mga kapatid, is deep into us. Church, today, God is calling us back. Not into a place, not into every program. Let us go back to the Lord. Ang sabi ng awit kami na, mga kapatid, I'm coming back to the heart of worship. Hallelujah. Seek the Lord while He may be found. Hanggat hindi pa huli ang lahat, mga kapatid, naririto po ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Kung iyo siyang nararanasan ngayon at ang kanyang pag-ibig is wrapping on your arms. Hallelujah, niyayakap tayo ng pag-ibig ng Panginoon. It is not too late right now, church. Seek Him with all of your heart. For those who truly seek Him, hallelujah, will find true life, mga kapatid. Seek the Lord while He may be found, church. Seek the Lord with all our hearts. Hallelujah, for all that who truly seek Him will truly find life in the Lord. Hallelujah. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Habang ating pupurihin ang Panginoon, alalahanin natin ang ating mga ginawa sa Panginoon. Lord, is my worship match with my walk with you? If not, Lord, forgive me, Panginoon. I want to seek you with all my heart. And let us surrender everything, mga kapatid. Kung hindi naging tama ang ating paglilingkod sa Panginoon, kung hindi tayo naging mabuti sa marami, mga kapatid, kung ating pinipili, mga kapatid, ang sanlibutan, hallelujah, hindi pa huli ang lahat, kapatid. Nakahanda ang ating Panginoon na tayo po ay tanggapin at patawarin. Nakahanda po ang Panginoon na tayo po ay biyayaan ng Kanyang presensya at ng Kanyang Espiritu. Nakabukas ang Kanyang pag-ibig, mga kapatid. Nais niya ng relasyon na malalim, an intimate relationship with you and me, kapatid. Kaya bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon sa mga oras na ito? Tanggapin natin na hindi tayo naging perfect. Maraming pagkakataon na hindi naging tama ang ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo naging fair and just, mga kapatid. Maraming panahon na tayo'y nag-doubt, mga kapatid. Maraming panahon na tayo po, mga kapatid, hallelujah, ay humusga sa Panginoon. Na hindi siya naging mabuting Diyos sa atin. Gusto kong alalahanin mo, kapatid, na walang ibang ninais ng Panginoon sa umagang ito, kung hindi ikaw, kapatid.
Nais niya tayong makaniig, mga kapatid. Nais niya tayong makasama. Nakahanda ang Diyos na magpakita. If we could only seek Him with all of our heart, we will find God. We will find God, church.